Sabi nila, pag nakaapak ka daw ng tae, swerte. So, ayun yung target lock tae. So, ayun si kuya, na-slide. Pasensya na. Natawa talaga ako dyan. Pero ayaw kong tumawa, baka magalit si kuya. Medyo matagal na din na hindi ako nakapag-upload ng vlog. Kaya tara, samahan nyo ako sa Siquijor. At itong time na to ay sobrang swerte na malas ko kasi open yung bag ko. Pero swerte kasi wala namang nalaglag. Dito na nga namin nalaman na magbiyahe na kami ng matagal. At nalaman namin na open pala yung bag ko at andun pa yung mga drone, laptop at iba pang gamit. Kaya swerte pa rin kasi wala namang nalaglag. At tara, ako nga pala sa biyahe ni Rans. At mahilig ako mag long ride sa malapit. So yun, what's up mga kabiyahe. Sa vlog na to ay share ko din sa inyo kung magkano nga ba pamasahe mula sa Dumaguete papuntang Siquijor at Siquijor papuntang Dumaguete. So sa time na to mga 6:30 andito na kami sa Jollibee Dumaguete kasi kakain muna kami bago pumunta dun sa port. So ang kasama ko nga pala ngayon ay si Sir Arms, si Ray at saka si Sir Marby. At syempre ako, so apat kami pero dalawa lang kami pupunta doon sa Siquijor. Kami lang ni Sir Arms kasi inhihatid lang kami ni Sir Abi. At syempre si Ray ay uuwi din ng Dapitan, so mauuna siyang uuwi sa amin. So nakakuha na kami ng ticket dito. Ang ticket nga pala sa Ocean Jet ay 350 each. At syempre merong terminal fee na 15 ba? Or 25? Parang 15, nalimutan ko. Tapos iba pala dito kasi kailangan ka pang kukuha ng seat number. Kaya kailangan kang pumila ulit, hindi ka diretso. So yun, late na kami. Kaya medyo late na, pero aabot pa naman. Kaya nagmamadali na kami nito. Nagmamadali ba yan? Tapos nakita namin si Ray. Siyempre papunta na siya ng Dapitan yan. At kami, tatabok na kami na papuntang Siquijor. So ang sakyan nga pala nga namin ngayon na barko ay Ocean Jet na merong 1 hour na biyahe. 1 hour ba? Oo, 1 hour na biyahe papuntang Siquijor. So ayun, tara. Guys, meron kami kasabay mga foreigner. Kala ko maiwan na kami ng Ocean Jet, di ba pala? Pagkaupo ko ay dumating na agad yung barko. Grabe, sumubilis. At ito sa time na to napaisip ako kung ano nga ba yung iniisip ko, kasi hindi ko alam yung iniisip ko. Kaya ayun yung iniisip ko. Kaya tara, 1 hour na, dumating na tayo sa Siquijor. At pagkatapos ng 1 hour na biyahe mula Dumaguete papuntang Siquijor ay dumating na kami dito. At syempre sobrang linaw talaga ng tubig dito. Ang sarap ng maligo kasi mga ilang araw na ba ako walang ligo. So yun na nga, dito nga pala sa Siquijor ay mag-rent kami ng motor. So ang range nga pala ng rent dito ay nasa 350 pataas. Depende na kung maghangyo-hangyo kayo. Kaya amiguhin nyo yung sina ma'am dito na nagpaparent ng motor para meron kayong discount. Kaya tara, let's go. Sabi nila, pag nakaapak ka daw ng tae, swerte. So ayun yung target lock tae. So ayun si kuya, na-slide. Pasensya na. Natawa talaga ako dyan. Pero ayaw kong tumawa, baka magalit si kuya. Sobrang swerte naman niya. Tapos yun na nga, nakahanap na kami na pagrentahan ng motor dito mismo sa gilid ng paglabas, dito sa kaliwa. Oo, sa kaliwa kami may papasok dyan. Tapos dyan kami nag-rent. So meron siyang kasama na yung helmet sa pag-rent. So dahil gagamitin namin yung motor hindi naman isang araw, kaya naka-less, no. Yun na nga, nalimutan pa namin yung helmet dito, kaya naman binaligan ko saglit kasi baka hulihin tayo dito na walang helmet. At kung magtatanong kayo kung bakit sobrang dali lang namin dito sa Siquijor, kasi trabaho po yung pinunta namin dito, hindi gala-gala.
Kaya ang share ko sa inyo ngayon ay yung pamasahe lang back and forth. Kaya tara, punta tayo ng Larena. At yun na nga, dumating na kami dito sa Larena at nagpicture-picture muna kami dito kasama si Sir Arms para meron kaming memories, 'di ba? So tara, let's go. So habang nagpicture-picture kami ni Sir Arms, di namin napansin na bukas na pala dito yung aking bag. So mula dito sa Larena ay bukas na pala yung bag ko. Kung makikita nyo sa video, ayan. Konti pa yung bukas niyan, pero nung papunta na kami ng Siquijor, talagang halos gitna na yung zipper niya na bukas. Buti na lang hindi nalaglag at sobrang klaro talaga yung drone tsaka laptop. Pati yung battery ng drone di talaga napansin. Marami namang motor na nakasunod sa amin, pero siguro hindi nila klaro na open yung bag, kaya di na nila namalayan kasi para hindi naman siyang close pag andun ka sa likod, pero siguro pag andun sa gilid makikita talaga na open yung aking bag. So plano namin pumunta ni Sir Arms doon sa Triad Coffee doon sa taas ng bundok, kaya doon namin nakita na bukas pala yung aking bag, tapos siya na yung nakapansin. Kung pansin nyo sa video, ayan, sobrang bukas na talaga siya. Buti na lang yung bag ay parang dahil pang laptop siya na bag, kaya hindi siya nabubukas ng buo. Kaya sobrang swerte ko pa rin. Dito na nga nakita ni Sir Arms na paghinto namin na bukas pala yung aking bag. Kaya gusto namin pumunta dito sa Triad kasi gusto ko matry din ni Sir Arms na kumain dito sa Triad Coffee dito sa taas ng bundok, at sobrang ganda din ng tanawin at sobrang sarap talagang kumain din dito. Kaya yun, chinek din namin yung bag, wala namang nawala, kaya sobrang papasalamat talaga ako. At ito nga pala yung view dito sa taas, sobrang ganda kasi overlooking talaga. Yan, sobrang ganda. Tapos di ako nagpalipad ang drone dito kasi parang tinatamad na ako magpalipad ang drone. Yun, buti na lang yung Insta360 para lang din siyang drone. So ayun, ito na nga pala ang vlog ko for this month. Nawala yung ko sa pagbablog, yung vibe, parang sobrang busy ko talaga ngayon Kaya tara, pagkatapos nga pala namin kumain dito ay pumunta na kami doon pabalik sa Siquijor. At pagkatapos nga namin kumain, at ayan, kita nyo naman yung bag nasa harap na, kasi binigyan pa ako ng second chance. At syempre, lesson learned, dapat tayong matuto sa mga maling nagawa mga tawag dyan, mga lesson sa buhay. Kaya yun, nilagay ko na siya sa harap para hindi na siya mabukas. Kahit sinicure ko na yung zipper, sa gilid ko na siya inilagay, pero dapat double ingat pa rin, baka 'di ba binigyan ng chance. So pagkatapos pagdating namin dito sa Siquijor ay sinauli na namin yung motor. Syempre na picture din kami ni Sir Arms. So bali ang pamasahe naman mula dito sa Siquijor papuntang Dumaguete, so hindi Ocean Jet yung aming sinakyan, kaya ang pamasahe nga pala dito ay 304 each, kaya 608 lahat ang pamasahe. Tapos yung terminal fee naman 14 pesos yung terminal fee, kaya yun. And this is it for this vlog kasi inaantok na ako habang nag-i-edit. At this is Biyahe ni Rans. Please follow for more kasi mag-i-stay ako dito sa Dipolog ng 1 month. Kaya asahan nyo sa mga next vlog ko. And dito tayo sa Dipolog City. This is Biyahe ni Rans. Peace out. At dito na nga pala kami kumuha ng terminal fee dito sa port. Pagkatapos nag-check sila. Pagkatapos pumasok na din kami. Siyempre pumasok na din kami sa barko.